Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang nakakapanabik na mga pasabog at aksyon na posible nating makita sa paparating na chapter 1171 ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang naking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa dulo nga ng chapter 1175 may nasaksihan natin ang nakakalungkot na pagpaslang ni Prince Loki sa buhay ng kanyang ama na si King Harald. At alam naman nating ginawa lang ito ng accursed prince upang mapalaya si King Harald mula sa kapangyarihan ni Im-sama na noon ay kumokontrol sa kanya. Subalit ang kapalit naman nga ng kalayaang ito ay ang mismong buhay ng kanyang mahal na ama. Ngayon nga fam na nalaman na natin ang totoong nangyari sa likod ng pagkamatay ni King Harald ay malaki ang posibilidad na dito na matapos ang flashback at bumalik na sa wakas ang kwento sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa Elbaf. Kung matatandaan nyo kasi fam ay kasalukuyang sinasakop ngayon ng world government ang kaharian ng mga giants sa pangunguna ni Im-sama at ng Holy Knights. Not to mention pa nga ang nangyaring pagbaliktad ng giant warrior pirates dahil sa pagkahuli nila sa Dome Reversi na siyang pangontrol na teknik ni Im-sama. Dahil nga dyan fam, may dehadong-dehado na talaga ngayon ang grupo ng mga giants dahil wala nang natitira pa ngayon sa Elbaf na may kayang tumapat sa napakatinding persang hawak-hawak ngayon ng kampo ng world government. Yan ang dahilan fam kung bakit mapipilitan na si Hyrudean na pakawala ng kanyang nakababatang kapatid na si Prince Loki. Nang sa gayon ay makatulong ito sa pakikipaglaban sa persa ni Im-sama, Holy Knights at ng Demon Giant Warrior Pirates. Lalo na fam at alam na rin ngayon ni Hyrudean ang katotohanan na hindi talaga ginusto ng accursed prince na tapusin ang buhay ng kanilang ama at bagkus ay napilitan lamang itong paslangin ng hari upang iligtas ang Elbaf mula sa binabalak na pangaalipin ng world government sa lahi ng mga giants. At dahil nga fam, palalayain na ni Hyrudean ang kanyang kapatid, ay makikita na rin natin sa wakas ang accursed prince kasama sina Luffy, Zoro at Sanji na magpamalas ng kani-kanilang tinataglay na pambihirang lakas laban sa persa ni Im-sama. Ang nakakatuwang isipin dito fam ay kung sino-sino kaya sa kampo ng Holy Knights ang siyang makakaharap ng grupo ni na Luffy. Direkta na kaya agad na harapin ni Im-sama si Luffy? Lalo na at si Straw Hat ang kumakatawan sa panahong ito sa pagkatao ni Joy Boy? O unahin kaya muna ni na Luffy ang Giant Warrior Pirates na nasa ilalim ngayon ng epekto ng Dome Reverse ni Im-sama? Lalong-lalo na fam at masasabi nating sinadya talagang ipakita ni Oda sa flashback ang mga eksena kung saan nalaman nating Advanced Conqueror's Haki pa lang direktang kahinaan ng epekto ng Dome Reverse. Kaya naman sa oras nga na makalaban na ni na Luffy, Zoro at Prince Loki ang mga demonized members ng Giant Warrior Pirates, ay mataas ang tsansa na mapalaya na rin nila ang mga ito mula sa kapangyarihan ni Im-sama. At pagkatapos nga niya na ibabalik na ulit ang Giant Captains sa sina Dory at Brogy, pati na rin ang iba pa nilang crew papunta sa kampo ng Giants sa Elbaf, at makakatulong na ulit ang mga ito sa pakikipaglaban sa mga Holy Knights. Sa puntong yan fam, ay pwede nang mangyari ang mga pinaka-asam nating match-ups. Sina Luffy at Prince Loki siguro ang magtutulungan para labanan si Im-sama, habang sina Zoro at Sanji naman ang siyang haharap sa dalawang Holy Knights na sina Saint Summers at Saint Killingham. Kapag nangyari na nga yan fam, ay baka dito na rin magising ang natatagong kakayahan ni Sanji na makagamit ng King's Haki, lalo na't ito lang ang paraan upang mapinsala ang immortal na katawan ng mga Holy Knights. Saktong-sakto talaga fam ang match-up na Sanji versus Saint Summers dahil si Saint Summers ang Holy Knight na nanakit kay Robin at alam naman natin na legasya ni Sanji ang pagprotekta sa mga babaeng miyembro ng Straw Hat Crew. Ang astig siguro makita ang eksena na sa oras nga na matutunan na ni Sanji ang paggamit ng Conqueror's Haki ay magagawa na rin niya itong maihalo sa kanyang mga atake. At kapag ginamitan na nga ni Sanji ng Advanced Conqueror's Haki ang kanyang nag-aapoy na mga sipa,
ay magagawa na nitong sunugin ang immortal na katawan ni Saint Summers. Kasama na rin ang mga bakal na tinik nito. Isipin niyo yun, fam. Ifrit Chambay ni Sanji na may kasamang advanced Conqueror Saki. Siguradong mas titindi na naman ng bangayan nila ni Zoro dahil ipagmamalaki ni Sanji sa kanya na marunong na rin siyang gumamit ng advanced King Saki katulad nila ni Luffy. And speaking of Zoro, fam, sa labanang ito sa Elbaf na rin nga mamamaster ng paborito nating Straw Hat Swordsman ang pagkontrol sa kanyang advanced King Saki. Nakakatawa lang rin kasing isipin, fam, na hanggang sa puntong to pala ng kwento ay hindi pa rin alam ni Zoro na meron pala siyang kakayahan na gumamit ng Conqueror Saki. At hindi nga lang yun basta pangkaraniwang Conqueror Saki dahil kaya na niyang magamit ang mas mataas na antas nito. At yun nga yung pagbalot ng King Saki sa kanyang mga atake. Ang nakakapagtaka lang, fam, ay si Kaido na mismong nagsabi kay Zoro na meron din siyang kakayahan na gumamit ng Conqueror Saki. Subalit sa kabila nga nun, ay hindi pa rin ito tumatak sa kanyang isipan. Binanggit pa nga dito ni Kaido na habang buhay na raw mananatili sa kanyang katawan ang sugat na binigay ng King Saki coated attack ni Zoro. Pero hindi talaga niya maalala na nagtataglay nga siya ng pambihirang kakayahang to. Dahil nga dyan ay umabot pa sa punto na napagalitan ng kaliwang kamay ng hari ng mga pirata si Zoro. Dahil wala siyang kamalay-malay na umaapaw na pala papalabas ng kanyang katawan ang malakas na daloy ng Conqueror Saki. Dito, fam, ay napagsabihan pa ni Gaban si Zoro kung paano raw niya inaasahang masuportahan ng kanyang kapitan na isang Emperor of the Sea kung siya mismo ay walang alam kung paano kontrolin ang kanyang sariling lakas. Sinabi dito ni Gaban na ang King Saki nga raw ay may tuturing lang na isang malakas na kapangyarihan kung magagawa mo itong makontrol. Dahil naman, fam, sa matinding sermon na yan na inabot ni Zoro mula sa left hand ng Pirate King, ay makakatiyak tayo na hindi na niya uulitin ng malaking pagkakamaling to at sisiguraduhin niya na magkakaroon na siya ng buong kontrol sa kanyang Conqueror Saki. Siguro, fam, ang matinding realisasyon na ito ni Zoro ang magiging rason kung bakit muli na niyang gagamitin ng kanyang napakalakas na King of Hell 3 sword style. Kung matatandaan kasi natin, fam, ay una at huling beses itong ginamit ni Zoro upang pabagsakin ng kanang kamay at first Yonko commander ni Kaido na si King. Sa estilong ito, fam, ay pinaghalo ni Zoro ang kanyang armament at Conqueror Saki upang gamitin sa kanyang tatlong espada habang nagpapakawala ng kanyang matitinding mga atake. Ang pinakamagandang halimbawa nga niyan, fam, ay ang kanyang technique na King of Hell 3 Sword Serpent Dragon Damnation na mismong ataking ginamit ni Zoro para tuluyang mapabagsak ang nag-iisang miyembro ng maalamat na lahi ng Lunaria na si King. Dahil nga, fam, pinauna na ni Luffy sina Zoro at Sanji na umakyat sa Sun Realm, ay malaki ang posibilidad na mauna nang makipagbakbakan ng dalawang ito laban sa pwersa ni Im-sama. Kaya naman dahil dito ay mauuna ng labanan ni Zoro at Sanji ang dalawang Holy Knights na sina Saint Summers at Saint Killingham. Si Sanji ang lalaban kay Saint Summers. Si Zoro naman ang siyang haharap kay Saint Killingham. Habang ang crew naman ni Hyruden ang siyang makikipagsabayan sa demonized versions ng Giant Warrior Pirates. Ang mas nakaka-excite pa nga sa matchup na to ni Zoro, fam, ay ang posibilidad na hindi lang ang King of Hell 3 sword style ang muli nating makita at baka pati ng fan favorite na Asura ay gamitin na rin ulit ni Zoro sa labang to. Kung maalala kasi natin, fam, may Ryu no Mi model ka rin ang Devil Fruit ability ni Saint Killingham at ang kakayahan nito ay ang magbigay buhay sa pinaka nakakatakot na panaginip ng kanyang mga kalaban. Sa kasalukuyan kasi ay napakaraming mga nightmare monsters ang kinokontrol ni Saint Killingham, kaya siguradong makakatulong kay Zoro kung magagawa niya ring paramihin ang kanyang sarili gamit ang teknik na Asura. Ang Asura kasi ay ang isa pang tawag sa popular na teknik ni Zoro na 9 sword style, kung saan sa pamamagitan nga ng kanyang demonic aura ay nagmimistulang tatlong kanyang katawan. Kaya naman nagiging siyam rin ang bilang ng kanyang mga espada. Dahil dyan, fam, ay saktong-sakto talaga ang 9 sword style ni Zoro
para sabay-sabay na mapabagsak ang maraming nightmare monsters na kinokontrol ni Saint Killingham gamit ang isang atake lang. At dahil nga gagamitan na rin ni Zoro ng Advanced Supreme King Saki ang ataking to, ay tiyak na mapapatumbanan niya ng tuluyan ng mga halimaw ni Saint Killingham at hindi na sila makakabangon pang muli. Pero alam niyo fam, may mas matindi pa na pwedeng mangyari dito. Paano kaya kung kay Zoro mismo gamitin ni Saint Killingham ang kanyang Devil Fruit ability? At ang makikita nating pinaka nakakatakot na bangungot ni Zoro na magkakaroon ng sariling buhay ay ang kanya mismong mentor. Walang iba kundi ang greatest swordsman in the world na si Dracule Mihawk. Sobrang bangis talaga fam kung makaharap ni Zoro ang nightmare version ni Mihawk sa pamamagitan ng Devil Fruit ability ni Saint Killingham. At mula nga dito ay mapaunlakan sana tayo ni Oda ng isang flashback ng pagsasanay ni Zoro sa ilalim ni Mihawk. Kung saan mula nga sa flashback na yan ay malalaman na natin sa wakas kung paano nga ba talaga nakuha ni Zoro ang sugat sa kanyang kaliwang mata at kung totoo ba ang mga kumakalat na teorya sa One Piece community na may natatago talagang secret power-up sa oras na buksan na ni Zoro ang matang to. Nakakapagtaka kasi fam na may kaparehong sugat rin si Rayleigh sa kanyang kanang mata at hindi rin naman siguro nagkataon lang na parehong swordsman si Rayleigh at Zoro. Yan ang dahilan kung bakit maraming umaasang One Piece fans na may nakatago talagang lihim na malakas na kakayahan ng sugat na ito sa kaliwang mata ni Zoro. Kaya sana talaga ay kasama ng malaking misteryong ito sa mga i-reveal sa atin ni Oda bago magtapos ang Elbaf arc. Pero gayon pa man nga fam, ay mataas rin ang tsansa na magpatuloy pa ang flashback sa Auror's Castle. At imbes nga na bumalik sa kasalukuyan ng kwento, ay ipakita sa atin ni Oda kung bakit inako ni Prince Loki ang lahat ng krimen na ginawa ng kanyang ama. At imbes nga na ituring na bayani ng Elbaf, ay ang accursed prince pa ang siyang kinumuhian ng lahat ng mga giants. Kahit na nasaksihan naman ni na Elder Jarul, Gaban at Shanks ang totoong nangyari. At kung itutuloy nga ni Oda ang flashback sa Elbaf, ay ipakita na rin sana niya sa atin kung paano kaya nangyari na natalo ni Shanks si Prince Loki. Kahit na nga cursed prince lang ang siyang nakagawang magpabagsak sa immortal at mas pinalakas na bersyon ni King Harald. Tsaka isa pa fam, ano kaya talagang totoong kakayahan ng misteryosong devil fruit ng legendary weapon ng Elbaf na Ragnir? At bakit gano'n na lang ito kalakas? Kahit na mukha lang naman itong isang ordinaryong squirrel. At kung isa nga talagang Ratatoskr na squirrel ang Ragnir, ay ano naman kayang klase ng mythical creature ang taglay ng devil fruit ni Prince Loki? May kanalaman kaya ito kung bakit tinawag ng accursed prince ang kanyang sarili bilang sun god na siyang magdadala ng katapusan sa buong mundo? Kayo ba fam? Ano pa sa tingin nyo pwede nating asahan na maaaring mangyari sa mga susunod na chapter sa Elbaf arc? I-share nyo naman sa comment section sa baba para mapag-usapan natin. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!